Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Bago po magsimula, tayo po ay manalangin. Aming banal at mahabagin na Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang biyaya, pag-ibig, at habag, at kaligtasan. Dahil sa dugo ni Hesus Kristo, kami po ay naligtas, nananatili sa church, at nakakaroon po kami ng itong mahalagang pagkakataon na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, nagtitipon po kami upang mag-aral upang matutunan ang Biblia. Naway kaming lahat ay magiging papakumbaba upang maunawan at sundin namin ito sa aming buhay. Opo, Panginoon, kung hindi kami maligtas, kaming lahat ay mapupunta sa impyerno. Pero dahil sa sakripisyo ni Hesus Kristo at sa pamagitan ng kanyang kamatayan, kami po ay naligtas. At kami po ay nang-evangelize sa aming tao. Kaya pakiusap, tulungan po kami. Ang Panginoon, nakaraan Friday, hanggang Friday, nakaroon sila ng Grand Bible Seminar. At maraming naliligaw na kaluluwa ay nakinig sa Ebanghelyo. Pakiusap, Panginoon, kabayan mo po sila sa tunay na church, na Cavite Church, upang sila din ay nananatili sa katawan ni Hesus Kristo, Church. Kaya nga po, sila ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Ang Panginoon, naalala po namin ang mga miyembro na nasa kahirapan. Pakiusap, tulungan po sila upang mapagtakumpayan nila ang lahat ng pagsubok. At babalik po sila sa iglesia. Ang Panginoon, ilang miyembro po, hindi sila makadulo sa aming mahalagang pakikisama. Pakiusap, Panginoon, tulungan po sila upang sila ay may kusang loob at dadalo sila sa aming susunod na fellowship. Ang Panginoon, pakiusap, tulungan po ang mga lahat ng kapatid dito po sa Cavite Church. Kaya sila ay susunod sa Diyos hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Ang Panginoon, tulungan po ako, isang takapagsalita, upang magsasermon ako ayon sa Biblia. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Mateo chapter 8. Mateo chapter 8, verse 23. Mateo chapter 8, verse 23 hanggang 27. Nakita po ninyo? Mateo chapter 8, verse 23 hanggang 27. Okay, babasahin ko po.
Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad at tumating ang isang malakas na bagyo sa dagat, ano pat matatabunan na ng alon ang bangka. Uni siya'y natutulog. Lumapit sila sa kanya at siya'y kinising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong maliliit na ang pananampalataya? Kaya pumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Verse 27, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya naman ang mga tao na nagsasabi, anong uring tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay sumusunod sa Kanya? Okay. Good morning po ulit, mga kapatid. Kumusta po kayo? Opo. Kayo'y mukhang mabuti. Dahil araw-araw, ibinibigay ng Diyos sa atin ang biyaya, di ba? Kaya sabi ng Biblia, biyaya at biyaya. Opo, ito ay totoo. Ako'y mula sa Palawan Church. Alam niyo Palawan Church? Ay, salamat. Sa Palawan, Isla Palawan po, 10 church po. 10 church doon. 10 church. At saka, 8 po na mission branch. Kaya mga 600 o 700 mga members ay nakakaroon ng Kristiyanong pamumuhay. So, kung may kamag-anak kayo sa Palawan, tawagan mo ako. So, kami po ay mag-evangelize sa inyong kamag-anak o kapibahay, parang ganun po. Meron po sa Palawan, kamag-anak kayo? Nakakaroon kayo ng kamag-anak sa Palawan? Maraming brothers and sisters. Tinatawagan nila ako o ang mga ministers. Oy, pastor, the evangelist, nakakaroon ako ng kamag-anak sa Palawan. Pakiusap, mag-evangelize kayo sa kanila. Opo, kaya nga po, ilang miyembro sila'y naligtas. Kaya nga sila'y nananatili sa iglesia. Kaya, ako'y talagang napapasalamat sa Diyos dahil karamihan sa Pilipinas, maraming church po doon, di ba? Mga 100 church. So ako'y dumating dito po sa Pilipinas noong 2014, June. Sa panahon niyon, 20 lang church. Bilang ng church, 20 lang po dito po sa Pilipinas. Pero ngayon, more than 100. Ito ay talagang gawa ng Espiritu Santo. Tama po ito? Opo. And then, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa atin. Kaya nga po, araw-araw, meron po doon bagong ligtas. And narinig ko na nakarang linggo, kayo po ay nagkaroon ng Bible seminar, di ba? Grand Bible Seminar. At saka mga 40 newcomers nakinig sila sa Ebanghelyo. Ito din ay gawa ng Espiritu Santo. Kaya nga, dapat tayong magpasalamat sa Diyos palagi. Di ba? Ito ay talagang tunay na kaligayahan. Di ba? Kung isang tao ay naligtas, tayo'y tuwang-tuwa. Masayang-masaya, di ba? Dahil ito ay layunin ng buhay natin. Kaya nang umaawit ang mga choir, kaligayahan, di ba? Ito ay tunay na kaligayahan. Kung isang tao ay naligtas. Opo. And then, kahit nag-evangelize kayo sa iyong tao, hindi po po sila'y naligtas, di ba? Kahit sila'y nakikinig sa Ebanghelyo,
meron po doon kaluluwa na hindi pa ligtas. Ibig sabihin po, kahit na ang inyong mga inanyunyuhan ay hindi pa ligtas, huwag kayong panginahan ng loob. Kundi, patuloy kayong mag-evangelize. Isang beses po, pakinggan ng Bible seminar, ito ay sapat? Hindi po sapat. Minimum, more than 3 times. Kaya nga po, pakiusap po, magpatuloy po kayong mag-evangelize sa inyong family, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan po. Okay lang po? Okay. Try again and again. Okay? And then, today, yung Matthew chapter 8, verse 23 hanggang 27, ito ay talatang natin. And then, yung title ng sermon ay, Anong uring tao ito? Anong uring tao ito? Sino po tao? Ito. Jesus. So, nakita ng mga alagad, kahit kapag si Jesus ay magsalita, ang buhangin, ang hangin, at saka bagyo ay naging tahimik. Kaya nga, kamanga-manga sila. And then sinabi nila ito, anong uring tao ito? Opo, ito ay talagang importante question kahit sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya nga po, matututunan natin ito. Sa katunayan, sa panahon ni Jesucristo, habang siya po ay nabubuhay dito po sa mundo, opo, siya po ay gumawa ng maraming uri ng himala. Maraming tao, 3 tao na pinuhay mula sa patay, at saka maraming ketongin ay naging malinis. Di ba? At saka ang mga bulak ay nabuksan ang kanyang mata. What about ano po yan? Umpo? Ay, hindi po. Ano yan? Paralyzed. Ha? Lumpo. Lumpo, sila din ay magiging normal, di ba? So, ginawa niya ang maraming uri ng himala. Ito ay may importanteng aral. At sa talatang ito, opo, ginawa niya isang malaking himala. Ano yun? Kapag sinaway ni Jesus, ang hangin at bagyo, sila ay naging tahimik. Ito ay kamangamagang himala. Tama po ito? Opo. Kaya nga po, kailangan po natin malaman ano ang kahulugan ng himala na ito. Sa panahon ng iyon, maraming tao ang lumapi kay Jesucristo. Bakit po? Dahil maraming may sakit ang pinagaling ni Jesucristo. Siyempre po, siya po ay Diyos mismo. Siya po ay may makapangyarihan. Diba? Siya po ay makapangyarihan. Kaya, maraming tao ay tumating kay Jesucristo. Pero, akala ng maraming tao na si Jesus ay manggagamot lamang. Hindi nila alam, siya po ay Diyos mismo, siya po ay tagapagligtas. Anak ng Panginoon. Pero, nag-focus sila, siya po ay manggagamot. Kung dinala ko ang isang may sakit, siya po ay gagaling. Inakala nila ang ganito. Pero ito ay misunderstanding, di ba? Alam ninyo kung bakit si Jesus ay pumarito dito po sa mundo? Para saan po? Para saan po? Opo, para sa kaligtasan. Kaya nga, unang Timoteo chapter 1, verse 15. Si Jesus ay pumarito dito po sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Diba? And then, Marcos chapter 1, verse 38, siya po ay naparito dito po sa mundo upang mag-evangelize sa lahat ng makasalanan. Sabi ni Jesucristo. Opo, kaligtasan. Yun po yung pinakamalaking layunin ng
kanyang pagdating. Totoo po ito? Opo. Kaya nga, gusto niyang mag-evangelize sa ibang-ibang tao. Kaya, so, yung story na ito, kwento na ito, dito po sa Matthew chapter 8, meron din po parehas na kwento, Marcos chapter 4. Sinabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Bakit? Sinabi niya ang ganito. Dahil gusto niyang mag-evangelize sa ibang-ibang tao. Kaya sabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ito ay utos ng Panginoon. Kaya, sumunod sila. Sumunod ang mga alagad ni Hesus Kristo. Sa katunayan, sa ating henerasyon, sa ating Kristiyanong pamumuhay, ito din ay nangyayari. Ano yun? May pagkabay ng banal na Espiritu sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya nga po, minsan po, inutos ng Espiritu Santo sa atin na tumayo kayo sa kabilang ibayo. Sa kabilang ibayo. So, kailangan po nating tumawid sa dagat. Dagat po. Sa ating sermon, yung dagat ay importanteng bagay. Dagat. Sa Biblia po, anong kahulugan po ng dagat? Dagat po. Sea. Opo. Dagat ay tumutukoy sa sanlibutan ito. Diba? Sanlibutan ito. Pero isa pang kahulugan po, dagat. Dagat ay pagsubok. Kahirapan. Kahirapan. Dapat nating dumaan sa ibang pagsubok at kahirapan sa ating Kristiyanong pamumuhay. Meron po tanong ako. May tanong po ako. Kayo'y talagang naligtas? Uy? Mga 20 members lang. Yes. Or about ibang members? Hindi pa? Hindi pa kayo naligtas? Opo. Sa pamagitan ng dugo ni Hesus Kristo, ang lahat ng ating kasalanan ay tinubos na. Pinatawan na, di ba? Kaya nga, wala tayong kasalanan. And then, opo, tayo ay naging anak ng Diyos. Kaya nga, wala po doon kahirapan sa ating Kristiyanong pamumuhay? Wala po? Meron po? O marami? Marami pa po, di ba? Marami pa po. Yung dagat na ito ay tumutukoy sa kahirapan, pag-uusik, at pagsubok sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kahit tayo'y anak ng Diyos. Opo, talaga po ito. Bakit po si Apostle Pablo, siya po ay namatay? Bakit? Dahil sa Ebanghelyo. Bakit po si Pedro, Juan, Santiago, ang lahat ng alagad, ang lahat ng Kristiyano sa panahon ng sinaunang iglesia, bakit sila ay pinatay? Bakit sila ay may maraming uri ng pagsubok? Hindi dahil sa naligtas? Hindi. Kundi dahil sa naligtas sila, nagkaroon sila ng maraming uri ng kahirapan. Kahit sila ay talagang anak ng Diyos, di ba? Meron po sa ating buhay maraming uri ng pagsubok. Dahil tayo'y anak ng Diyos. Tumay kayo sa kabilang ibayo. Meaning po, dapat nating makita ang maraming uri ng pagsubok. Sa katunayan, si Apostle Pablo din, naranasan niya ito. Please mark here, Matthew chapter 8.
Punta po tayo, Gawa chapter 16. Gawa chapter 16, verse 6. Gawa chapter 16, verse 6. Gawa chapter 16, bagong tipan, Gawa, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, at Gawa. Gawa chapter 16, verse 6 hanggang 10, babasahin ko po. At nalakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galacia dahil pinagpawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Dito po Asia, hindi po China, Korea, Pilipinas. Sa Biblia, Asia ay tumutukoy sa Turkey. Turkey po. Naintindihan po? Turkey. Hindi po Asia, China, Philippines, Korea. Hindi po. Turkey po, Turkey. 7. Nang sila'y dumating sa dapat ng Misiya, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. At paglampas nila sa Misiya ay nagtungo sila sa Troas. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo na nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumay ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." Opo. Dati po, ipinangaral ni Pablo at saka mga alagad hanggang sa Turkey po, hanggang sa Turkey. Ito, Israel. Antonio at saka ito po, Turkey po, Turkey. Hanggang dito lang. Pero saan po? Macedonia. Ito po. Europa, Greece. Hindi pa sila nagsalita sa Europa po. Pero isang araw, si Apostle Pablo, ito po, natulog siya dito, Troas, and then nakita niya isang mensahe mula sa taga Macedonia. Anong sabi niya? Tumayo ka, di ba? So dapat siyang tumawid sa dagat, di ba? And then, dahil sa itong mensahe, siya po ay tumawid sa Macedonia, and then, nagtatayo ang Diyos ilang church. Anong church? Philippo Church, Thessalonica Church, Corinto Church. Ito po, Macedonia. So, tapos siyang tumawid sa dagat. Ito ay talagang kalooban ng Panginoon. Verse 10. Verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia, na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Opo. Ang original na plano ni Pablo ay ipagpatuloy ang pangangaral dito po sa Asia, Turkey lang. Turkey lang po. Ngunit, iba ang plano ng banal na Espiritu. Ano yun? Ito ay ang mangaral sa Macedonia, Greece, sa kabila ng dagat. Kaya, kailangan niyang tumawid ng dagat. Pero, ang pagtawid sa dagat ay hindi madaling gawain, di ba? Sa panahon yun, walang plano, aeroplano, di ba? Tapa po isang maliit na bangka lang, bangka. Alon ay talagang malakas. Pero, siya po ay tapos siyang tumayis ng dagat. Ito ay nangalingan ng oras,
malaking ang gastos, at maraming mga pagsubok ang maaaring dumating. Subalit, kapag sumunod siya sa panubay ng banal na espiritu sa kabila ng pakihirap, mayroon ka mga mangang kaloob ng Diyos na nakatago. Opo. Kaya nga po, sa pamagitan ng pagsunod ni Apostle Pablo ang mga kapatid, naranasan ni Pablo ang pagtatatak ng mga iglesia sa Filipos, Thessalonica, at saka Corinto. Opo, totoo po ito. Kapag tayo ay sumunod sa salita ng Diyos, inaasahan po nating may mga pagsubok. Di ba? Unit, upang ipangaral ang ebanghelyo, dapat tayong sumunod. Kahit meron po doon, kahirapan. And then, nang sumunod ang mga alagad sa talatang natin, ano ang nangyari sa kanila? Let's come back to passage, Matthew chapter 8. Bumalik po tayo sa Matthew chapter 8, verse 24. Matthew chapter 8, verse 24. Babasahin ko po. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat, ano pat matutubunan na ng alon ang bangka. Ngunit siya'y natutulog. Sino po siya? Siya'y natutulog. Hala. Kahit malaking bagyo, siya po ay natulog. Paki po, siguro, pagod na pagod, di ba? Maraming schedule. Super busy. 25. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumapit sila sa kanya at siya'y kinising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Umiyak sila. Panginoon, iligtas mo kami. Isang malaking bagyo ang tumarating sa kanila at nanganganib silang malubog ang kanilang bangka. Sa katunayan, yung Galilea ay hindi dagat, kundi isang malaking lawa. Lawa po, hindi po dagat, pero lawa po. Pero malaki talaga. Yung 12 kilometer ang lapad at 21 kilometer ang haba. Malaki, di ba? Kaya, may malakas na alon dito. May mga bagyo ring tumaraan katulad ng sa dagat. Anyway, sa kwento na ito, isang malaking bagyo ang dumating at tinamaan ang bangka na sakay ang mga alaga at si Hesus Kristo. Kaya, nagsisigaw sila kay Jesus. Panginoon, gising po, gising! Ito ay hindi oras na matutulog. Yes po. Siguro, sila ay nagreklamo, di ba? Anong ginawa mo? Bakit ka matulog? Bakit may bagyo kahit sumunod kami sa iyo, Jesus? Paano po kayo? Kayo'y matulog ngayon? Mamamatay tayong lahat, Panginoon. So, nalaman natin. Halimbawa po, ito ay dagat na Galilea. Sumakay sila bangka dito. Sabi ni Hesus Kristo, tumay tayo sa ibaba, sa iba, di ba? Ito ay utos ni Hesus Kristo, di ba? Pero anong nangyari sa kanila? May bagyo. Kapag sila'y sumunod, may kahirapan. Okay lang po ito? Hindi sila sumunod? O hindi. Sila'y sumunod, di ba? Kahit sila'y sumunod kay Jesus, meron po bagyo, kahirapan, pagsubok. Kaya nga po, nagreklamo sila.
Mamamatay tayo, Panginoon. Minsan po, nakakamali din tayo sa parehong paraan. Kahit tayo'y naligtas na, mas tumarami pa ang mga pagsubok sa ating buhay. Ako'y sumunod, tayo'y sumunod. Sumunod sa ano po? Kailangan kayo'y ipanganak na muli. At saka, tayo'y sumunod sa salita niya, di ba? Kaya nga po, naligtas po tayo. Naligtas po tayo. Pero, pagkatapos ng kaligtasan, maraming uri ng pagsubok ay tumarating. Di ba? Parehas na sitwasyon, di ba? Sumunod sila, kaya nga tumawid sila sa ibang ng dagat. And then, yung malaking bahagyo ay tumating sa kanila. Kaya din naman po, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Kailangan kayo ay iparang na muli. Pero pagkatapos ng kaligtasan, maraming uri ng pagsubok. Tulad ng bahagyo ay tumarating sa ating Kristiyanong pamumuhay. Parehas, di ba? Tama po ito? Parehas. Sumunod tayo sa Ebanghelyo at naligtas, pero mas tumami ang paghihirap sa araw-araw na buhay. Sumunod tayo sa utos ni Jesus na ipangaral ang Ebanghelyo sa ating pamilya. Pero ipinagagalitan tayo ng mga tao, pamilya, di ba? Ipinapangaral din natin sa mga kaibigan. Pero hindi na sila nakikipag-usap sa atin. Ayaw. Sumunod tayo sa Panginoon at nagpasya na magbigay para sa construction offering. Pero, lalo pang humirap ang buhay natin. Sumunod tayo sa Panginoon at naging leader sa church. Subalit, tumarating ang mas maraming pagsubok sa ating family. Sa panahon niyon, anong sinasabi natin? Panginoon, mamamatay po ako. Bakit ganon? Ako'y sumunod sa iyo. Bakit po ito'y nangyari? Wala bang Diyos? Tayo'y kinapuputan ng Diyos? Bakit po ito ay nangyari sa ating buhay? Sa katunayan, ito'y talagang normal. Normal po, mga kapatid. Alam ninyo, sino ang tumaranas ng paghihirap? Sino po ang makakaroon ng kahirapan? Ang mga sumusunod sa Diyos. Sila'y makakaroon ng kahirapan. 100% totoo po ito. 100%. Alam niyo, kung hindi po tayo sumunod, kundi sumuway, meron po doon disiplina. Hindi po paghirap. Hindi po pagsubok. Disiplina. Pero kung tayo'y sumusunod sa Diyos, makakaroon po doon ng kahirapan. Makaibang bagay. Disiplina at pagsubok. Pero, yung pagsubok sa ating buhay ay talagang isang magandang guro, magandang teacher. Ang mga paghihirap sa buhay natin ay pinatitibay ako. Pinapatibay ang aking pagtitiwala sa Panginoon. Ako'y magiging mas dalisay na Christian sa pamagitan ng pagsubok. Alam niyo po, mga kapatid, kung tayo ay sumusunod sa Diyos at saka tumarating, nakikita natin ang mga pagsubok, tayo ay magiging
dalisay. Malinis. Ito ay paraan ng Panginoon. And then, kung tayo'y nakakaroon ng maraming uri ng pagsubok, upo. Ang Diyos ay magpibigay sa atin ng mas malaking gantimpala. Kaya nga po, pinahihintulutan ng Diyos na makikita natin ang mga kahirapan. Kaya sabi ng Biblia, ang paghihirap ang pinakamagaling na biyaya. Pinakamagandang biyaya. Awit, chapter 119. Awit, chapter 119. Verse 71. Awit, 119, verse 71. Awit 119, verse 71. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mabuti sa akin na pinapakumbaba ako upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. Opo. Sa ibang version, nakita ko, mabuti na pinarusahan ninyo ako dahil sa pamagitan nito, natutunan ko ang iyong mga turo. Meaning, sa pamagitan ng pagsubok, malalaman natin ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, walang pagsubok, walang pagkaunawa ng Biblia. Walang pagsubok. Yes po. And sabi ng Biblia, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Kung maraming pagsubok sa ating Kristiyanong pamumuhay, ibig sabihin po, tayo ay talagang hindi makasala. Kaya nga po, ang mga ito ay connected each other. Una, pagsunod. And then, anong nangyari? Pagsubok. Hindi. Kahirapan. And then, magiging dalisay. Malinis. Tumigil sa kasalanan. Kaya nga po, kinakailangan po natin pagsubok. Kinakailangan po natin ang kahirapan mula sa pagsubok. Naintindihan po? Opo. Ikalawang Korinto, chapter 1. Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 8. Si Pablo din, siya po ay may malaking pagsubok, kahirapan. Pero, anong sinabi niya? Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 8 hanggang 9. Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 8 hanggang 9. Babasahin ko po. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapihatian na naranasan namin sa Asia,
sapagkat lupa kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pa kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Hoy, mabigat at malaking pagsubok. Kahirapan sa kanyang buhay, di ba? Pero anong sinabi niya? Verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na damana namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Dahil sa pagsubok, siya po ay lubos na nagtiwala sa Diyos lamang. Ako'y walang kabuluhan, ako'y mahina, kulang ng kalakasan. Kaya nga po, siya po ay nagtitiwala sa Diyos lamang. Maganda po ito o hindi? Maganda po. Diba? Kaya nga, hindi siya umaasa sa kanyang sarili, sa kanyang kalakasan, kundi umaasa siya sa Diyos lamang. Ito ay talagang magandang bagay. Kaya, kinakailangan po natin kahirapan mula sa pagsubok. Opo. Ang mga pakihiram na natatanggap dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos ay nagpapalago sa atin. At nagpabago sa atin. At nagbibigay sa akin ng mas malaking gantimpala at glory. Kaluwaratian, di ba? Kaya, kahit maraming uri ng pagsubok ay tumarating sa atin, don't worry, mga kapatid. Dahil si Hesus Kristo ay kasama natin. Sa katunayan, yung bangka, ito ay parang church. Church po, church. So, minsan po, sa church po, maraming pagsubok at pag-uusik, di ba? Pero, doon po, sino po kasama natin? Si Hesus Kristo. Di ba? Kaya, kahit sa church, may mga bagyo sa tumarating, may mga pag-uusik at umatek mula sa demonyo, ngunit, yung bangka na ito ay hindi lulubog, di ba? Hindi kailanman lulubog. Dahil, meron po doon si Hesus Kristo. Kaya Matthew chapter 16 verse 18, sinabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi makawagi laban sa kanya. Opo, totoo po ito. Kaya nga, mga kapatid, kahit maraming pagsubok at kahirapan ay tumarating sa inyo, don't worry, dahil si Jesus ay kasama ninyo. And siya pa ay kumikilos sa atin. Naintindihan po? Naintindihan po. Kung walang sagot, yung sermon na ito ay magiging mahaba. Gusto ninyo mahabang sermon? Hindi? Opo. Thank you po. Matthew chapter 8. Bumalik po tayo. Matthew chapter 8. Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Dahil sinabi niya, mamamatay tayo, Panginoon. Matthew chapter 8, verse 26. Matthew chapter 8, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatago o kayong maliliit ang pananampalataya?
Kaya bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Yes po. Sinaway niya sa kanila. Bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Bakit sinabi niya ang ganito? Dahil may isang bagay na nakalimutan nila. Ano yun? Immanuel, di ba? Nakalimutan nila yung Immanuel. Ang Diyos ay kasama natin. Nakalimutan nila. Pero naunawaan ko ang mga alaga dahil si Jesus ay natutulog, di ba? Natutulog. Mukhang wala siyang pakialam, di ba? Wala siyang pakialam. Kaya nga po, syempre po, mas natakot sila dahil si Jesus ay natutulog, di ba? Nakikita nilang natutulog si Jesus. Hey, natutulog siya. Paano niya tayo matutulungan? Huh? Bakit parang wala siyang pakialam kahit tayo natatakot, kaya tayo mamamatay? Di ba? Kaya nga, takot sila. Siguro, ganito ang kanilang maling pagkaintindi. Siya ay natutulog. Ano yun? Bakit po si Jesus ay natutulog sa panahon yun? Alam niyo, mga kapatid, si Jesus ay natutulog. Ito ay isang uri ng test. Test po, pagsubok. Kung tayo'y pa nagtitiwala sa Diyos o hindi. Ito ay isang test. Nakalimutan nila na si Jesus ang Diyos. Diyos mismo na makapangyarihan. Kaya sinaway sila ni Jesus. May maliliit na pananampalataya. Minsan po, nakakamali din tayo. Nanalangin tayo ng time team. Ngunit, kapag hindi nagsagot ang Diyos sa aking dasal, inisip natin ang ganito. Oy, natutulog ang Diyos? Hindi siya nakikinig sa aking panalangin? Bakit po? Walang sagot hanggang ngayon. Totoo po? Minsan po, nagreklamo tayo sa Diyos ng ganito. Siyempre po, lahat ito ay isang maling pagkaintindi. Maling pagkaintindi. Anong sabi ng Biblia? Let's go to Awit 121. Awit 121, verse 1. Saan po? Tulong natin. Awit 121, verse 1. Awit 121 verse 1 hanggang 4, babasahin ko po. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang sakulolo ay saan manggagaling? Ang sakulolo sa Ang sakulolo sa akin ay buwas sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papahintulutang ang paa mo'y madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi, ano yun? Hindi matutulog. Verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Siyang nag-iingat ang Israel ay hindi idilip ni matutulog man. Sa panahon niyon,
Si Jesus ay natutulog, di ba? Pero siya po ay hindi natutulog. Siya po ay natutulog. Pero hindi siya natutulog. Di ba? Isang test lang. Kahit, mga kapatid, yung sagot ng panalangin natin ay naantala. Mukhang naantala. Hindi po, ang Diyos ay hindi kumikilos. Siya pa ay kikilos, kumikilos sa atin. Pero, hindi natin alam kung paano siya po ay gumagawa. Totoo po ito? Sabi ng Biblia, hindi matutulog ang Diyos. Totoo po ito? Opo. Kaya nga po, kahit na mabagal ang pagsagot sa ating panalangin, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Patuloy pa rin ang Diyos na kumikilos para sa akin. Bakit po hindi? Iba lang ang kanyang plano kaysa aking iniisip. Iba ang kanyang oras kaysa aking oras. Sa gitna ng pakihirap, ang kailangan ay ang pananampalataya. Opo, kaya hindi ko alam anong ginagawa niya ngayon. Kailangan po nating natitiwala sa Kanya. Sa Kanya. Opo, ang Diyos ay gumagawa. Ang Diyos ay kumikilos ngayon. Kaya, awit chapter 37, verse 23. 37, verse 23. Awit 37, verse 23. 37. Awit 37, verse 23 hanggang 24, babasahin ko po. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang natatata at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuhay, sapagkat ang Panginoon ang alalay sa kanyang kamay. Diba? Opo. Ang Panginoon ay tiyang na kasama natin. Kaya hindi tayo dapat matatakot. Anong sabi ng Biblia? Sapagkat ang Panginoon ang alalay sa kanyang kamay. Diba? Kaya nga, kailangan po nating magtiwala sa Diyos lamang. Siya po ay natutulog. Pero hindi siya natutulog. Ito ay totoo. Bumalik po tayo. Matthew chapter 8, verse 27. Nakita nila isang malaking himala, di ba? And then, anong sinabi nila? 27, Matthew chapter 8, verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya naman ang mga tao na nagsasabi, anong uring tao ito na maging ang mga hangin, ang mga dagat ay sumusunod sa Kanya? Opo, nagulat sila. Sa katunayan, Marcos chapter 4, sinabi ng Marcos chapter 4, natakot sila kay Jesus. Meaning, nalaman nila, si Jesus Cristo ay Diyos mismo. Yung bagyo sa bangka, ito ay malaking kahirapan. Mukhang malaking kahirapan. Pero ito ay naging magandang pagkakataon na malaman sino si Jesus Cristo. Di ba? Kaya naman po, kapag tayo'y
Kapag makita po natin ang mga kahirapan pagsubok, yun din ay isang malaking, magandang pagkakataon po na malaman natin sino si Jesus, sino ang Diyos. Kaya nga, yun po ay hindi kahirapan, kundi pagkakataon. Naintindihan po? Sino si Jesus? Opo. Siya po ang Diyos mismo na lumikha ng langit at ang lupa. Kaya, sabi ng Biblia, iyong pinamumunuan ang pangangalit ng dagat. Kapag tumataas ang mga alon nito, ang mga iyon ay pinatatahimik mo. Opo, siya po ay Diyos mismo. Sino ang makapaghahari sa dagat? Sino ang makapagpatahimik ng mga alon? Sino po? Opo, ang Diyos mismo. Diba? Kaya nga, sabi ng Biblia, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Iligtas kita. Iligtas kita. Si Jesus ay Diyos mismo. Sa pamagitan ng nangyari ito, nalalaman nila at naniwala sila na si Jesus ay talagang Diyos mismo. Sa talatang ito po, nakakakita po tayo ng dalawang uri ng kalikasan ni Jesus Cristo. Siya po ay tao at sa parehong panahon, sa parehong oras, siya din po ay Diyos mismo. Kaya nga, English po, Jesus is perfect man and God Himself. Human nature, meron po siyang human nature at saka divine nature. Dahil si Jesus ay tao at minsan pagod na pagod tulad natin. Kaya natulog siya kahit sa gitna ng bagyo. Ngunit, siya rin ang Diyos mismo. Kaya siya ay napapatahimik ng malakas na bagyo. Diba? Opo, siya po ay Jesus. Kaya nga po, si Jesus ang maaaring maging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at natin. So kapag naunawan natin ang katotohanan ito, kahit tumating ang mga pagsubok, kahirapan, pag-uusip, parang bagyo sa ating Kristiyanong pamumuhay, hindi tayo matatakot, kundi mananalangin tayo ng may kapayapaan. Diba? Paano po? Dahil ang aking tulong ay nagmumula sa Diyos na lumikha na langit at ng lupa. Siya po ay ating Ama. Diba? Pagkatapos ng pangyayaring ito, nakakaroon ng pananampalataya si Pedro at ibang-ibang alaga. Kaya kahit maraming pagsubok ay tumating sa kanila, hindi sila natakot. Kung mamumuhay tayo ng may pananampalataya, kahit sa gitna ng malalaking pagsubok, tayo'y magtitiwala sa Panginoon at hindi matatakot. Dahil siya po ay Diyos mismo. Kaya nga, yung pangalan ni Jesus ay yung kahulugan ng pangalan si Jesus ay talagang importante. Jesus. Ano ang kahulugan po ng kanyang pangalan, Jesus? Ano yun? Hindi ninyo alam? Ano yung pangalan ng kahulugan ng pangalan Jesus? Kaligtasan po. Kaligtasan. Kahulugan ng pangalan Jesus ay kaligtasan.
And then, ibang pangalan. Ano yun? Double M o isa? Double. Okay. Emmanuel, di ba? Anong ibig sabihin po? Opo. Ang Diyos ay kasama natin. Di ba? So, naniwala kayo'y naligtas? Kung gayon, pakiusap po, magtitiwala kayo. Maniwala kayo. Ang Diyos ay kasama natin. Naintindihan po? So, dalawang pangalan ay talagang importante. Jesus at Emmanuel. Okay? Manalangin po tayo. Ang Diyos Ama nasa langit at nang mamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong salita. Panginoon, kami po ay mahina pa rin. At kinakailangan po namin ang iyong tulong, kalakasan, at pagkawa. Kaya Panginoon, pakiusap, tulungan po kami upang maalala po namin na ang Diyos ay kasama namin. Panginoon, dito po sa Cavite, marami pang kaluluwa na hindi pa ligtas. Kaya nga po, naniwala po kami na nagtayo ang Diyos ng maraming church dito. Cavite, Imus, Tanja, Lapidario. Pero, Panginoon, kailangan po namin ang mas maraming magandang alipin ng Panginoon upang ipangaral ang mas maraming kaluluwa. Kaya nga po pakiusap, Panginoon, suguin mo ang mas maraming alipin ng Ebanghelyo. Panginoon, tulungan po kami upang mapagtagumpayan ang lahat ng kahirapan sa pamagitan ng salita ng Diyos, church, at panalangin. Panginoon, paulit-ulit, makakaroon po kami ng Bible seminar. Kaya pakiusap, naway ang Espiritu Santo ay kikilos sa amin hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesucristo. Kaya ang lahat ng aming pamilya ay maliligtas. Pakiusap, Panginoon, tulungan po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.